Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po ba si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito po pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi itong nakita nating balita na kung saan meron pong napakatinding panawagan itong isang vlogger mga kababayan dun sa mga vlogger po na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte at dito sa mga vlogger na sumusuporta sa kasalukuyang administrasyon mga kababayan. At dito mapapag-usapan din po natin kung ano nga ba yung update sa ginagawang pag-iimbestiga ni Senator Raffy Tulfo dito sa PCSO mga kababayan, or kung may update na ba yung ginagawang pag-iimbestiga nitong si Senator Raffy Tulfo dito sa PCSO. Dito matatalakay din po natin mga kababayan yung posibleng dahilan kung bakit mga kababayan pamula pa nung isang araw hanggang kanina ay wala pa rin po etong si Kuya Paulo Ballesteros dito po sa 8 Bulaga na branded mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko lamang po sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, ay hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sana kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo ng panibagong video or live stream na katulad po nito mga kababayan. Gusto din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa masulok ng mundo kayo naruroon. Mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyo at mabuhay po kayong lahat mga kababayan. So anyway, etong una natin pag-uusapan, ulitin ko yung mga nakakapanood po sa atin ngayon, yung mga nakatutok, pasensya na kayo kung matagal po akong nawala. Uulitin ko mga kababayan, bago natin umpisahan itong panawagan ng isang vlogger dito sa mga vlogger ng DDS at sa mga vlogger ng loyalist mga kababayan, ay i-like nyo po muna sana etong ating video ito mga kababayan. Ano po? So ito, i-play na po natin etong video nitong si Boss Mike na kung saan mga kababayan, napakaganda ng panawagan niya dito. Ito ay kinikredit natin kay Mike Cervera Vlog. Kanya po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. Kasi ang sabi dito mga kababayan, Boss Mike Cervera nanawagan ng pagkakaisa ng mga kapwa vloggers mga kababayan. So ano kaya yung pagkakaisang panawagan nitong si Boss Mike Cervera dun sa mga vlogger na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte at dun sa mga vlogger na sumusuporta sa kasalukuyang administrasyon. So ito po, i-play po natin mga kababayan dahil napakaganda pong usapin ito. Kinikredit natin sa kanya ito, i-subscribe niyo po sana. Etong si Boss Mike Cervera, kanya po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. So i-play na po natin mga kababayan. Ito na. Alam nyo, sa totoo lang, hanggat maaari alam nyo, sa totoo lang, ayoko talaga na yung mga ginagawa kong ganyan, ayoko talagang pinapakita, mga boss. Kaya lang, syempre, hindi naman natin mapigil, di ba? Itong mga kaibigan na dahil platform nila yon. Nakita nyo bang pinagmayabang na? No! Nakita nyo bang meron ako, hindi to, ganyan, di ba? Walang ganun. Pero alam nyo, mga kababayan, kasi meron akong ewan ko, ikukonsulta ko sa inyo. Yung hikayatin natin etong mga kapatid nating mga vloggers na sana samahan na lang tayo kasi hindi naman tayo magkasundo Duterte versus Marcos. Eto nga kasi mga kababayan, eto ko tatanungin nyo, yung panawagan kasi nitong si Boss Mike Cervera, kung lalaliman natin yung pangunawa natin, isa lang yung gusto niyang ipahiwatig dito, ang suportahan natin ang ating gobyerno. Dahil gaya nga po ng sabi ko sa inyo, kapag ka bumagsak ang presidente natin, automatic, damay tayong lahat. Bagsak din ang bansang Pilipinas mga kababayan. Kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, eto po baka sabihin ng mga DDS, kumakampi tayo sa kasalukuyang administrasyon. Kung ako po ang tatanungin ninyo, talagang ang pabor ko mga kababayan dun sa kasalukuyang administrasyon kasi isa po tayo sa nagluklok din sa ating presidente sa kasalukuyan at sinuportahan din naman po natin itong si dating Pangulong Duterte. Pero mga kababayan, kung lalaliman po natin yung pangunawa po natin, parang napaka-unfair naman kung babatikusin yung kasalukuyang administrasyon dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte hindi naman po siya binatikos nitong si Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. At dito makikita po natin na nung si Pangulong BBM na yung namumuno sa ating bansa, hindi lang po si dating Pangulong Duterte ang tumutuligsa, kung hindi pati yung mga vlogger mga kababayan. Kaya nga ang panawagan dito, saglip na batikusin ng mga vlogger na sumusuporta
dito kay dating Pangulong Duterte, etong si Pangulong BBM sa kasalukuyan, bakit hindi na lang natin mga kababayan suportahan yung ating gobyerno? Bakit hindi natin hikayatin yung mga maliliit na mamamayan na magtiwala at tulungan yung ating gobyerno para mapaganda ang bansang Pilipinas? Ano po? So ipagpatuloy pa natin, napakagandang panawagan ito. Hindi lang maunawaan ng ibang mga vlogger katulad ni na Banat Bay. Nasaglit mga kababayan na suportahan yung ating gobyerno ay sila pa yung unang tumutuligsa sa ating gobyerno mga kababayan. Kung susuportahan natin yung ating gobyerno at tutulungan natin na mapatakbo ng mas maayos ang bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagtulong natin dito sa ating pamahalaan at hindi natin pagtuligsa at pagbatiko sa mga namumuno dito sa ating gobyerno mga kababayan, masasabi nating makakabangon tayong lahat. Ano po kasi ang problema sa ibang mga kababayan nating Pilipino, ang ginagawa nila, mga kababayan, iniaasa nila lahat sa gobyerno. Laging yung kanilang mga mata ay nakatutok po sa pagkakamali ng ating gobyerno. Bakit hindi po natin tingnan yung mga tamang ginagawa ng ating pamahalaan para mamulat naman po tayo na gumagawa din naman ng aksyon yung ating pamahalaan po sa kasalukuyan? O baka sabihin ng iba na bayaran na naman. Ulitin ko lamang po mga kababayan, ang suporta po natin lagi ay dun sa bagong administrasyon dahil pag bumagsak po yan, automatic mga kababayan, bagsak din ang bansang Pilipinas at damay lahat ng mga Pilipino. Kaya mas mabuti bilang vlogger na katulad mo na nakatutok sa atin ngayon ay suportahan na lamang po natin yung ating gobyerno, ipakilala sa mamamayan yung ginagawang maganda ng ating pamahalaan, hindi yung puro mali yung ibabalita po natin. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Hindi na tayo magkasundo doon. Magkakaibigan naman tayo, di ba? Baka naman pwede na dito tayo magkasundo. Sama-sama tayo na manawagan, sama-sama tayo sa isang adhikain na yung mga kababayan natin na hindi naaabot ng tulong ng gobyerno, yun yung hanapin natin at ilapit natin sa gobyerno. Diba? Mas okay siguro yung ganun na ganun ang gawin natin Sana ganun na lang. Yung So ngayon, siguro mapapaisip yung iba, paano mo naman may lalapit sa gobyerno yung mga kababayan nating nangangailangan ng tulong na gusto mo ilapit sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno? Napakadali lamang po. Kung nakakita kayo ng mga kababayan nating kapuspalad at nangangailangan ng tulong, bakit hindi nyo mga kababayan samahan or ilapit sa mas malapit na DSWD? Yan ay isang sangay po ng ating pamahalaan mga kababayan at yan ay matutulungan ng ating gobyerno sa pamamagitan ng isang sangay ng ating pamahalaan, which is etong DSWD. So kung titingnan po natin, napakaraming paraan para tulungan ang mga kababayan natin Pilipino na mailapit po sa ating gobyerno. Hindi po yung nagtatalo-talo na nga mga kababayan, ano po, yung mga oposisyon nagtatalo-talo na nga po tapos makikisali pa tayo, wala nang mangyayari. Diba mga kababayan, kung titingnan po natin yung nangyayari ngayon, nagulo sa pagitan nitong si dating Pangulong Duterte at nitong kampo, itong si Pangulong BBM, ayan po mga kababayan, kung gagatungan pa natin, mas lalo pang titindi. Ano po, tulad nung kung makikita nyo, nung mga nakaraang araw, may lumabas na balita na kung saan, nung nagbitaw si dating Pangulong Duterte na adik etong si Pangulong BBM, nagulat na lamang po tayong lahat na biglang binawi ni dating Pangulong Duterte yung kanyang statement at sinabi niyang wala siyang sinabing ganon. Diba mga kababayan, dun pa lang sa pagkakataong yon, alam natin na may malaking problema na. Ano po, so kung makikisali pa tayo sa problemang yon, kung gagatungan pa natin yung sinasabi ng dating Pangulo sa kasalukuyang Pangulo mga kababayan, magkakagulo na po lalo. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Yung gawin ng mga kaibigan natin, mga vloggers na nandoon sa ibang opinion. Hindi naman natin sila pinagbabawalan sa pagsuporta sa kahit kaninong kandidato na nagugustuhan nila at natitipuan nila. Pero tingin ko, mas marami ang manawagan, mas maraming maghahanap na mga kababayan natin na kailangan tulungan natin yung mga dapat tulungan mga kababayan. Kasi alam nyo, eto ewan ko kung sasang-ayon kayo sa akin eto, marami tayong mga kababayan na dapat ay sila yung kumukubra o sila yung nakikinabang sa mga programa ng gobyerno, mga kababayan, sa programa ng gobyerno. Pero dahil may mga opisyal sa mga barangay, sa mga syudad, sa mga lungsod
mga kababayan, ang nangyayari, napupunta sa pilian. Alam niyo yon, imbis na yung totoong dapat na tulungan ng gobyerno na dumadaan sa mga lungsod, lalawigan, barangay, ang nangyayari, yung mga namumuno na yan, namimili na lang kung sino yung dapat tulungan. Yan yung napapala, mga kababayan, ng hindi pagkakaisa. Ano po, yan yung napapala ng hindi pagkakasundo-sundo ng mga tao, mga kababayan, especially yung mga napapanood at nakikita ng mga kababayan nating Pilipino. Ano po, dahil sa hindi nila pagkakasundo-sundo, nagkakaroon po ng pilian. Kapag kakampi ka, tutulungan ka. Kapag ka hindi, hindi ka tutulungan. Kung magkakaisa po tayo, mga kababayan, gaya ng panawagan nitong si Boss Mike Cervera, talagang masasabi po natin na magiging mas maayos at mas maganda ang sistema ng ating pamahalaan, mga kababayan. Alam niyo, kung tutusin, wala naman sa namumuno ang problema Nasa sistema po ang problema. Ano po, tulad po nitong nangyayari ngayon, na kung saan, mga kababayan, na saglip na suportahan natin yung bagong administrasyon ngayon, tulungan natin kung paano maipatupad yung tamang pamamalakad ng ating gobyerno sa ating mga kababayang Pilipino. Yung mga vlogger, mga kababayan, nag-aaway-away, nagdidibati-bate dahil sa hindi nga magkakasundo at nagsasalpukan yung kanilang mga pananaw. Pero kung yan, mga kababayan, lalo na yung mga nanonood, lalaliman po natin yung ating pangunawa at titingnan po nating mabuti kung sino ba talaga, mga kababayan, yung nakakagawa ng tama at hindi at nagpapagulo lamang po ng ating gobyerno, ay mauunawaan po natin. Ano po, at kung iisipin po natin yung salitang pagkakaisa, talagang magiging mas maayos at mas maganda yung tingin at magiging tingin ng ating mga kababayang Pilipino sa ating pamahalaan. Ang problema lang kasi doon sa iba, talagang nagkakaroon na nga po ng issue, pinapapangit pa yung imahe ng ating gobyerno. Ako, kung tutusin, mga kababayan, in my own opinion, dito sa panawagan ni Boss Mike Cervera, nakikiisa ako dyan. Kasi as a vlogger, mas maganda na makita yung mga taong nanonood sa'yo, talagang nagkakaisa at nagiging isa yung pananaw. Which is etong suportahan, etong ating pamahalaan, mga kababayan. Dahil kung hindi natin susuportahan yan, pag bumagsak yan, mga kababayan, pag bumagsak yung ating presidente, dahil dun sa mga gustong magpabagsak sa ating presidente, automatic bagsak ang ating gobyerno, mga kababayan. Ano pa, ipagpatuloy pa natin? Hindi naman dapat ganon. Syempre kasi eto, alimbawa, bata ako to kahit hindi kailangan ng tulong nito, sige, bigyan mo na. Ganon na nangyayari kasi, mga kababayan Diba? Ganon na nangyayari. Sana pumasok yung mga may platform, mga kababayan. Itong may mga platform. Tulad ko, may platform ako. Tulad ng mga kaibigan nating mga vloggers, malaki man o maliit. Gamitin yung platform na yon para makatulong sa marami pa nating kababayan na kailangan talaga ng tulong, kasi nakakasawa na yung pagiging toxic natin sa social media. Wala na tayong ginawa kundi magbangayan, mag-away. Hindi na nga tayo magkakasundo sa ganyan dahil alam nyo, mga kababayan, ito sa totoo lang marami tayong mga kababayang Pilipino ang nangangailangan talaga ng tulong. Kaya lang hindi sila gaanong makalapit at lumalapit sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno, or sa mga sangay ng ating pamahalaan dahil nga nagiging negative yung dating sa kanila ng ating gobyerno. Dahil dun sa mga napapanood, mga kababayan, kung ikaw, vlogger ka, nakikita mo at ibinabalita mo ng mas maayos yung tamang nagagawa ng ating gobyerno or ng mga sangay ng ating gobyerno, katulad niyang DSWD, katulad niyang PCSO, mga kababayan, talagang mas makakatulong tayo na matindi sa ating mga kababayan na mas magtiwala sa ilang mga sangay ng ating pamahalaan. Kung ikaw, vlogger ka, napaka-toxic mo na, talagang ibinabalita mo na masama si ganito, masama ang PCSO, masama ang DSWD, masama ang PhilHealth, mga kababayan, wala na magtitiwala sa mga yan. Dahil napanood na sa iyo at nakita na sa iyo at napasama mo na yung imahe ng mga sangay ng ating gobyerno. Pero kung tutulungan mo yung ating pamahalaan, kung tutulungan mo yung ating gobyerno na maipalaganap yung tamang ginagawa nila, mas magtitiwala ang ating mga kababayang Pilipino at mas lalapit yung kanilang mga loob sa mga sangay ng ating pamahalaan. Kaya much better magkaisa talaga at ipalaganap natin yung tamang ginagawa ng ating gobyerno, hindi yung puro mali, mga kababayan. Ang sa iba kasi ang ginagawa nila, gusto lang nila magkaroon ng issue, kaya ginagawa nilang issue yung pagkakamali ng ating pamahalaan, mga kababayan. Pero kung tututukan po talaga natin yung mga nangyayari sa ating pamahalaan, sa mga sangay ng ating pamahalaan, yung kanilang mga tamang ginagawa, mas marirealize po natin na mas marami pa yung nagagawang tama
ng ating pamahalaan kaysa dun sa mga mali. Gaya nga po nung sabi ko, iilan lang yung mga tiwali dyan, mga kababayan, at mas marami pa rin po yung gumagawa ng tama. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Iba yung opinion mo, iba yung opinion ko. Alam na natin yun na matigas na kayo dyan at matigas na kami dito. So ano pang dapat natin gawin? Yan ba ay makakatulong sa mga kababayan natin? Hindi makakatulong yan. Ang makakatulong ay yung ilapit natin yung mga kababayan nating nasa pinakalaylayan papunta sa gobyerno. Nang sa ganun, yung talagang tulong na para sa kanila ay mapunta sa kanila. Tama! Oh, di ba? Alam niyo mga kababayan, ako po kasi, ayoko na kasing sasabihin na naman, nakakita mo, ang daming mga ganon, kaya ayoko nung sumagot ng mga paulit-ulit. Alam niyo ako, tumutulong ako ng walang camera. Kung may nakita kayo, kasi meron akong kasama na may camera at may... Alam niyo, ganito yan mga kababayan. Ito yung isa sa mga tao dati na kalaban ko pagdating sa pananaw, pero hindi ko maikakaila mga kababayan na napakagaling nito dati pagdating sa pagpapaliwanag. At alam ko naman din, mga kababayan, at minsan napapanood ko naman din na nakakagawa siya ng mga pagtulong. Etong si Mike Cervera Vlog, mga kababayan, minsan kung nakalaban niya sa paniniwala, mga kababayan, pero dito sa kanyang vlog na ginawang ito, yung panawagan niya magkaisa, yung mga kapwa vlogger, para maipalaganap yung tamang ginagawa ng ating gobyerno at maidae sa ating gobyerno yung mga taong mas nangangailangan, mga kababayan, ay talagang masasabi kong as a vlogger, ako'y nakikiisa dun sa kanyang panawagan. Dahil sino ba naman vlogger ang ayaw na magkaisa yung mga vlogger para sa ikauunlad ng ating bansa, mga kababayan? Ano po, at dito sa sinasabi niya mga pagtulong, tumutulong talaga yan mga kababayan nang walang kamera. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo, minsan nabanggit ko sa live ko, na ako tumutulong din ako pero hindi ko na kailangan na i-picture pa, i-video pa para ipagyabang sa inyo na nakatulong ako. Much better mga kababayan na nakakatulong ka nang wala kang hinihinging kapalit kaysa humihingi ka ng kapalit. Ano po mga kababayan? So ipagpatuloy pa natin. Kasama kong vlogger na nanawagan sa akin. Boss Mike, tulong tayo dito. Minsan kailangan ko ang gumamit na sabihin na hindi akin yan, gumamit ka na lang na ibang pangalan. Sabihin mo, eto yung pangalan. Para hindi sabihin na tayo gumagawa ng kung ano-ano. Kaya lang minsan hindi natin matiis, di ba? Na masabi na, yung mga ganun mga boss. Nakita nyo ba? Ginawa ko sa channel ko. Di ba? Ganito, ganyan. Tama. Hindi po tayo para sa ganun. Kung tutulong tayo, bahala na ibang tao magsabi kung sino man yung gusto magsabi. Siguro manawagan tayo. Siguro tama ako doon. Hindi ko china-challenge yung mga kapwa vlogger natin na ang gawin nila yung ginagawa ng iba na Ang sinasabi ko lang, sana samahan nyo kami na ilapit natin yung mga kababayan nating nasa pinakalaylayan sa gobyerno. Maibigay yung karampatang tulong ng gobyerno sa totoong mga nangangailangan. Na maraming ganyan na imbis na mapunta sa kanila ay sa iba na pupunta. Diba? Tama. Sabi, like full post. Yun na nga. Sige nga. Nakita nyo ba na may ako? Noon kasi meron yata akong nagawang video na dahil binabash nila ako, ikaw ano na itulong mo? Nung panahon pa ni Mangusin nung kasagsagan. Ano ba na itulong mo? Wala ka nga na itulong kahit 1 kilong bigas. Nung pinakita natin 2015, 16, 17, 18, 19. Makita nyo yung mga ginagawa natin pagtulong. Pero pinakita ko ba? Ginagawa ko ba yung ganun? Hindi. Kasi hindi naman dapat. Sinasabi na ba, pinapakita ba natin yung mga buwan-buwan, may mga benepisyaryo tayo na tinutulungan buwan-buwan ng mga bahay ampunan at bahay, yung mga ampunan ng mga matatanda at bata? Wala kayong makikita, pero ay nako. Anyways, alam nyo, nalulungkot ako mga kaibigan natin ng mga vlogger, kapwa natin vlogger na pala tuloy-tuloy na sumbatan. Kasi ang nangyayari ngayon mga kababayan, kung iisipin natin, nagkakagulo na yung mga vlogger ngayon lalo na pagdating sa politika mga kababayan. Yung mga kapwa natin, yung mga kaibigan natin vlogger, mga kapwa natin vlogger,
Hindi na sila nagkakaunawaan at dumarating sa punto, mga kababayan, na nagkakapersonalan na sila. Hindi lang yon. Kung hindi, mga kababayan, nagkakalabasan na sila ng kanilang personal na issue. Ano po pagdating sa pagsuporta sa mga gulo at awayan ng mga politiko. Pero kung iisipin po natin, mga kababayan, ano nga ba ang purpose ng isang vlogger ang magpalaganap ng magandang balita sa mga kababayan nating Pilipino, lalo na yung mga naghihintay ng pag-asa. Ano po, at naghihintay ng mga magagandang balita galing po sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno. Ano po, yun po yung hinihintay ng ating mga kababayan, hindi yung mga katoksikan, hindi yung mga awayan, at hindi yung mga sumbatan at pagkukumpare ng mga dating namuno sa kasalukuyang namumuno. Ano po, sobrang toxic na pag ganun, mga kababayan. Kaya nga sabi ko, nagulat ako bigla nung nakita ko na may balita na kung saan, mga kababayan, binawi bigla ni ex-president Rodrigo Duterte yung kanyang sinabing adik, etong si Pangulong BBM, mga kababayan. Doon ko napagtanto at napag-isip-isip na kung binawi ni dating Pangulong Duterte yon, ibig sabihin, akusasyon at paninira yon, mga kababayan. So hindi ko naman binabati ko si dating Pangulong Duterte, pero para sa akin, kapag ka nabitawan mo na yung salita tapos binawi mo, akusasyon yon. Akusasyon yun para mapabagsak mo ang kasalukuyang administrasyon. Kaya nga mas maganda, mga kababayan, kaysa magbangayan na lang, suportahan na lamang po natin ang ating gobyerno. Ano po, para sa ikaangat ng mga kababayan nating Pilipino, at wag nating idepende at iasa yung ating mga sarili sa ating pamahalaan. Kumilos din tayo at tulungan ang ating gobyerno na lahat tayo ay makahakbang sa kaunlaran, mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin na sumbatan sa social media na wala namang tulong yan sa ating mga kababayan. Ang sinasabi ko, sana baka pwede maging instrumento na lang po tayong lahat, mga kapatid kong mga vloggers, ha? Sana makarating sa inyo, pakinggan nyo na gamitin natin sa tama yung platform natin na ang gobyernong ito ay maihatid yung totoong tulong para sa mga kababayan nating nasa pinakalaylayan, at yung mga nasa pinakalaylayan ay daling natin, ilapit natin sa gobyerno yung kanilang tulong. Tama. Diba? Tama. Kaysa wala tayong ginawa, magbatikusan tayo, si ganyan, si ganito, nakita mo, sabi ni ganito. Nakita nyo ba na hindi ko na ginagawa yung ganyang mga mga ganyang estilo na dati, ganito, tingnan nyo si ganito, di ba, ganyan sinabi niya. Wala na ho akong ginagawang ganyan, kasi habang tumatagal tayo sa community na to, pinag-aaralan ko kung ano yung tama, pinag-aaralan ko kung ano yung mali. Yung mali, huwag na natin gawin. Yung tama, yun ang dapat nating sundan. Diba? Ganun po. Huwag na mga kababayan, mga DDS vloggers na patuloy na nakikipagbanggaan sa mga pro-government vloggers. Isang tabi na natin yan. Total naman ang inyong pinaniniwalaan ay ubod ng sinungaling at iba-iba na yung sinasabi. Baka pwede. Yung mga vlogger ng yung mga DDS vlogger dyan, wag sasama yung loob ninyo kasi biruin nyo kahapon ko ata napanood yung balita na kung saan binawi ni ex-president Duterte yung kanyang akusasyong drug addict etong si Pangulong BBM. Ibig sabihin nun, mga kababayan, kung binawi at sinabi niyang wala siyang sinabing ganon, ibig sabihin nun, mga kababayan, akusasyon yun. Nag-aligasyon siya kay Pangulong BBM na wala naman pala siyang sapat na ebidensya. Diba, mga kababayan? Alam niyo, kung tutusin bilib na ako kay dating Pangulong Duterte. Pero nung nakita ko yung statement niya kahapon, baka nga mamaya talakayin natin sa live yan, yung statement niya kahapon, mga kababayan, na wala siyang sinabing drug addict ketong si Pangulong BBM, ibig sabihin nun, wala siyang isang salita. Yung binitawan niyang salita, mga kababayan, kinain niya din pabalik. Diba? Hindi sa binabatikos ko si dating Pangulong Duterte, sinasabi ko lamang po yung totoo sa inyo. Huwag masasaktan yung mga solid DDS dyan. Kaya nga po nasabi ko sa inyo, mga kababayan, kapag nasa tama tayo, tama yung ipapaliwanag natin sa inyo. Pero kapag mali na, mga kababayan, mali. Yung mag-akusa ka sa presidente natin, nababago pa lamang po namumuno, sisirain mo na yung pamumuno, maling-mali po yun, mga kababayan. At yun po yung itinatama natin ngayon. Ipagpatuloy pa natin. Yun, mga boss, pasensya na. Pero diba, kayo, siguro sasang-ayon kayo sa akin. Kung ganun ang mangyayari.
na tayong mga vloggers, may platform tayo, gamitin natin yung mga platform na yan para manawagan, para sabihin sa gobyerno kung sino yung iba pang mga kababayan natin na hindi inaabot ng tulong nila. Diba? Aminin natin, maraming mga vloggers dyan na may sarili ring pang sariling interest yung iniisip, 'di ba? Yun lang mga kababayan, no. Sana paabot ninyo sa mga pinapanood ninyo na tayo may panawagan na ganyan, na kesa tayo nakikipagbangayan sa kapwa vlogger, baka pwedeng sama-sama na lang tayo na tumulong sa mga taong hindi naaabot ng gobyerno, 'di ba? Tingin ko mas maganda 'yon, at tingin ko yung mga ibang kaibigan ko sa panawagan natin na to, ngayon ko lang din naman na nasabi. Aksidente lang din. Oo, kasi gusto ko sana isa-isa silang sabihan, pero nandito na tayo, 'di ba? Kayo na magpaabot. Oo, sa mga DDS vlogger na mga kaibigan natin, samahan nyo kami. 'Di ba? Ipakita natin, Mr. President, sa mga kinauukulan. Sa lahat ng ahensya ng gobyerno na pwede nating na matawag ang pansin para matulungan yung mga nangangailangan nating mga kababayan, yung totoo na nangangailangan nating mga kababayan. Siguro mga boss, yun ang nararapat nating gawin. At tingin kong mas may makabuluhan kaysa nakikipagbangayan tayo sa mga dati nating kaibigan sa mga ibang mga platform. Sayang ang platform natin kung hindi natin gagamitin sa tama na mas makakabuti para sa pangkalahatan. Di po ba? Opo. So yan mga kababayan, eto cut na natin dito Ako bilang vlogger, mas gusto ko yung panawagan nitong si Boss Mike Cervera, na kung saan mga kababayan, mas mabuti na ipalaganap na lang po natin yung salitang maganda, yung magandang ginagawa ng ating gobyerno, kaysa ipalaganap po yung mga nakikita ninyong mali. At bigyan pa ng isyo at palakihin pa yung simpleng pagkakamali mga kababayan. At ilapit natin, ipaintindi natin sa mga kababayan natin Pilipino na ang ating gobyerno ay ginagampanan lamang po yung kanilang tungkulin at kanilang trabaho para mapabuti po ang ating bansa. At wag po natin sanang pairalin yung pagiging toxic natin, yung mga hangarin nating pabagsakin ang ating pamahalaan. Pangit po yun mga kababayan. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo, mas maganda na suportahan na lamang po natin yung ating kasalukuyang administrasyon kaysa po batikusin po natin. Dahil pag bumagsak po yun, automatic mga kababayan, bagsak din po tayo. Kaya much better, mas maganda na manawagan na lamang po tayo na ilapit yung mga nangangailangan ng tulong sa ating gobyerno at ipakilala natin yung mga magagandang ginagawa ng ating pamahalaan kaysa magbangayan. So kayo mga kababayan, ano po ang opinion ninyo hingil po dito sa panawagan itong si Mike Cervera Vlog na kung saan mas mabuting magkaisa na lamang po kaysa magbangayan? Mga kababayan, ano po, tayo pupunta na po sa next topic po natin na kung saan mga kababayan, ako, eto nung kumalat nung mga nakaraang buwan, etong isyong ito mga kababayan, talagang gustong-gusto kong gawan ng topic at gustong-gusto kong magtanong dito. Dahil kung tutusin mga kababayan, dito sa pagtalakay ni Senator Raffy Tulfo, dito sa Senado patungkol po dito sa PCSO, talagang isa rin po ako sa naghihintay ng mga patunay at ebidensya nitong si Senator Raffy Tulfo na talagang magpapatunay na may nagawang anomalya or may nangyaring anomalya dito sa PCSO mga kababayan. At hanggang ngayon, nakakalungkot mang isipin mga kababayan na wala pa po tayong nakikita ng mga inilabas na patunay at ebidensya nitong si Senator Raffy Tulfo. Dahil kung tutusin mga kababayan, aminin man po natin or hindi, napakalaki din po ng naiitulong ng isang sangay ng ating gobyerno, which is itong PCSO, sa mga kababayan po nating nangangailangan, sa mga katulad po nating pobre, lalo na kapag meron po tayong pamilya na nagkakasakit at na-hospital. Isa po ang PCSO sa nalalapitan po natin para mabawasan yung mga bill po natin sa ospital mga kababayan. Kaya nga nakakalungkot isipin na sa kabila ng mga aligasyon itong si Senator Raffy Tulfo dito sa PCSO, hanggang ngayon wala pa po tayong nakikita na sapat na ebidensya at basihan para paniwalaan po yung mga aligasyon nitong si Senator Raffy Tulfo. Kung ang pagbabasihan po natin mga kababayan ay yung inedit na larawan,
Hindi ba kung lalaliman po natin yung pangunawa natin at pag-iisip po natin na kaya inedit ng PCSO yun mga kababayan is para maprotektahan po yung mga nanalo sa loto, yung mga winner mga kababayan, dun sa tunay na pagkakakilanlan po nila. So ngayon mga kababayan, kung iisipin po natin napakahabang ilang buwan na yung nakalipas, hanggang ngayon wala pa po tayong nakikita na update po patungkol dito sa PCSO na naglabas ng matinding ebidensya na magpapatunay na talagang may nangyaring anomalya dito sa PCSO. Ano po, hanggang ngayon wala pa tayong nakikita na may inilabas etong si Senator Rapi Tulfo na ebidensya at patunay mga kababayan. Parang ang nangyari kung iisipin po natin kung titingnan po natin at kung lalaliman po natin ang pangunawa natin sa isyong ito, parang etong isyong ito mga kababayan ay parang buto lang na kung saan nakita lang ni Senator Rapi Tulfo tapos kinagat, sabay tinakbuhan mga kababayan. Di umano. Hindi, kung titingnan po natin mga kababayan at kung pagbabasihan po natin, parang ganito yung nangyari dito. Dahil ngayon mga kababayan, talagang isa rin po ako sa naghihintay at nag-aabang ng mga ebidensyang ilalatag nitong si Senator Rapi Tulfo patungkol po dito sa PCSO. Kasi mga kababayan, kung titingnan natin, kung iisipin po natin, nung tinalakay ni Senator Rapi Tulfo yan, talagang naging masama ang imahe ng PCSO sa mga kababayan po nating Pilipino. Ano po, naging pangit ang tingin ng mga kababayan nating Pilipino dito sa PCSO mga kababayan. Pero hanggang ngayon wala pa tayong nakikita na sapat na ebidensya at patunay na talagang may nangyaring anomalya dyan sa PCSO. Isipin po nating mabuti mga kababayan. Pagka nagkakaroon ng problema ang isa sa miyembro ng ating pamilya, ang PCSO po nalalapitan natin kung sakaling na-hospital po ang mga kamag-anak po natin at malaki po ang nababawas at natatapya sa mga bill po natin sa ospital. So napakalaki ng naiitulong po at nagagawa ng isang sangay na ito ng ating pamahalaan sa ating mga kababayang Pilipino. Nang dahil nga lang mga kababayan, dun sa pagtatalakay nitong si Senator Rapi Tulfo na kung saan dinikdik niya yung general manager ng PCSO, talagang naging masama na yung tingin ng mga kababayan nating Pilipino dito sa PCSO. Hindi lang po doon, pati doon sa mga loto mga kababayan, naging pangit ang tingin ng mga mananaya. Kaya nga po naging negative ang impact sa publiko ng ginawang ito ng pagtatalakay ni Senator Rapi Tulfo. Kaya ako, nananawagan lang naman ako at nagtatanong kay Senator Rapi Tulfo kung may update na ba sila dito sa nangyaring investigasyon nila patungkol po dito sa PCSO mga kababayan. Kasi unfair naman sa PCSO kung naparatangan sila ng mali nang wala namang sapat na ebidensya at patunay. Kasi ako mga kababayan, nagtatanong lang kay Senator Rapi Tulfo kung may sapat na ebidensya na ba or kung may ebidensya na ba na magpapatunay na may anomalya talaga dito sa PCSO mga kababayan. So kayo po, ano po ang komento at gusto nyo pong sabihin hingil po dito sa naging paliwanag natin at pagtalakay natin mga kababayan at pagtatanong natin kung may update na ba dito sa ginagawang investigasyon nitong si Senator Rapi Tulfo patungkol po dito sa PCSO. Dahil gaya nga po ng sabi ko, unfair naman sa PCSO, mga kababayan, na naging pangit yung imahe nila sa publiko. Dahil lamang po sa naging pagtatalakay ni Senator Rapi Tulfo na parang naparatangan at nabigyan ng matinding aligasyon etong PCSO mga kababayan. Kaya nagtatanong po ako kay Senator Rapi Tulfo kung may sapat na ebidensya na po ba siya patungkol dun sa ginagawa niyang investigasyon. So kayo mga kababayan, comment below na lamang po kung ano pong gusto ninyong sabihin at opinion hingil po dyan at pupunta na po tayo dito sa next topic po natin mga kababayan na kung saan eto pala yung isang matinding dahilan kung bakit etong si Kuya Paulo Ballesteros ay hindi po natin nakikita hanggang sa ngayon sa Itbulaga mga kababayan. Ngayon ko lang din napagtanto at napag-isip-isip ito mga kababayan dahil kung iisipin po natin, nung mga nakaraang buwan is namatayan po ng miyembro ng pamilya etong si Kuya Paulo Ballesteros. At ang nasa sa isip ko nung una, nung nakita ko yung balitang ito, baka kaya di umano wala sa Itbulaga etong si Kuya Paulo Ballesteros is dahil nagluluksa pa rin sa pagkawala ng isa sa miyembro ng kanyang pamilya. Pero ngayon mga kababayan, nung nabasa ko etong balita galing po dito sa Abante Una sa Balita, sabi po kasi dito mga kababayan, Paulo Ballesteros na wala sa Itbulaga. So basahin po natin yung nilalaman mga kababayan kasi sabi po dito, maraming dabber cards na nagwo-worry dahil akala nila ay binuwag na ang jowa Pau sa Itbulaga. Ilang linggo na kasing hindi napapanood sa TV5 noon time show ang isa sa mga miyembro ng trio na si Paulo Ballesteros. Sabi pa dito mga kababayan, kasi nga naman daw usually ay ilang araw lang kapag absent sa show si Paulo.
Pero this time nga raw ay ilang weeks na siyang hindi napapanood. Ang jowa Pau pa naman ang isa sa inaabangan lalo na kapag sugod bahay mga kapatid. Ang segment tapos wala nga si Paulo. Sabi pa dito, miski ang mga netizen ay hinahanap siya at hindi na nakatiis kaya nag-post na sila sa X or dating Twitter at tinag nila ang official account ng Itbulaga. Say ng isang netizen, kailan po babalik si Dabarkads Paulo Ballesteros? So ito daw po yung naging sagot mga kababayan. Secret, walang clue. Reply naman ng X account ng Itbulaga. So sabi pa dito, ayon sa nakalap naming chika ay ongoing ang shoot ng 3rd season ng Drag Race Philippines. Ito yan mga kababayan. Yan, Drag Race Philippines kung saan naging host, ito daw, kung saan si Paulo ang host at mapapanood ng araw ito later this year sa mga streaming platform mga kababayan. Alam naman natin mga kababayan na bukod sa Itbulaga ay marami din pong mga sideline. Etong si Kuya Paulo Ballesteros at ito po yung isa sa mga nakikita ko kung bakit hindi po natin napapanood miski kanina mga kababayan sa Itbulaga etong si Kuya Pau. Siguro tinatapos nila mga kababayan etong shoot or shooting nitong Drag Race Philippines mga kababayan. So sabi pa nga dito, basahin pa natin etong nilalaman. Miski nga ang isa sa mga main judge ng nasabing drag competition na si Khaled Karen ay ilang gabing wala sa primetime news program sa Frontline Pilipinas at nung Miyerkules nga lamang nakabalik. Sa post nga ni Khaled Karen sa kanyang Instagram story ay namimiss na raw ng mga kasama niya sa nasabing news ka. Sabi pa dito, samantala gusto mo na raw mag-focus ni Mama Pau sa nasabing drag show. Kaya minabuti muna niyang hindi lumabas sa Itbulaga. Yan po yung sabi dito mga kababayan. Sabi pa dito, basahin pa natin. Tama naman kasi makain nga sa oras ang pagme-make up at paghahanda sa look niya bilang isang drag queen. So alam naman natin si Kuya Paulo Ballesteros ay naging drag queen sa Drag Race Pilipinas. At ang pagkakaalam ko mga kababayan, pakitama na lamang po kung ako po ay mali, ay si Pura Luca Vega ay drag queen din po mga kababayan ng Drag Race Philippines. Yun po yung pagkakaalam ko ha, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Ang pagkakaalam ko din is naging drag queen din etong si Kuya Paulo Ballesteros. So ngayon, ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, kaya malabo talaga siyang makapag-Itbulaga muna ha. I'm sure marami na ang excited na bumalik si Paulo sa noontime show. Samantala pinag-iingat ng Itbulagang netizen sa mga fake base at post nilang ito sa X. Yan po yung sabi dito. Iwas tayo sa fake, dapat doon tayo palagi sa legit. Kung may tanong, pwede kayo mag-message sa official TVJ Facebook page o i-mention kami rito sa aming official account or official X account. Yan po yung sabi dito mga kababayan. So ngayon, kung makikita po natin mga kababayan, marami kasi mga naglipa ng balita na kung saan daw kaya daw nawala etong si Kuya Paulo Ballesteros ay dahil daw po tinanggal na ng tuluyan dito sa Itbulaga mga kababayan. At may mga napanood pa nga akong video at balita mga kababayan na kung saan kaya daw nawala etong si Kuya Paulo Ballesteros sa Itbulaga ay dahil nagbawas na daw po at tinanggal na daw po yung traitor mga kababayan. Pero kung iisipin po natin at kung lalaliman po natin yung ating pangunawa, kaya wala po si Kuya Paulo Ballesteros dito sa Itbulaga ay dahil meron po siyang taping or shooting dito po sa Drag Race Philippines mga kababayan na kung saan naging drag queen po siya mga kababayan. So kayo po, ano po ang komento ninyo at gustong sabihin hingil po dito sa balitang ito mga kababayan? Naniniwala ba kayo na kaya wala etong si Kuya Paulo Ballesteros dito po sa Itbulaga mga kababayan ay dahil nasa taping po siya ng Drag Race Philippines mga kababayan? At naniniwala din ba kayo na dapat mas maglabas pa ng mas matinding ebidensya etong si Senator Rapi Tulfo para hindi po siya mapahiya sa mga netizen patungkol po sa mga binitawan niyang salita o aligasyon dito sa PCSO mga kababayan? At naniniwala din ba kayo na kaysa mag-away-away ang mga vlogger pagdating sa politika mga kababayan, magkaisa na lamang po upang tulungan na mailapit po mga kababayan nating Pilipino dito po sa ating gobyerno mga kababayan? Naniniwala ba kayo sa mga panawagan nitong si Boss Mike Cervera? So comment below na lamang po kung ano po ang gusto ninyong sabihin hingil po sa mga topic na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam mga kababayan, ay nais ko lamang po magpasalamat sa isang katulad mo na Team Replay na hindi po nakakalimutan na i-like itong ating mga video. Maraming salamat din po sa Team Replay na hindi rin po nakakalimutan na mag-iwan po ng inyong mga komento. Ganon din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na mag-skip etong ating mga ads. Maraming salamat po at pasensya na po kayo
kung medyo matagal po akong nawala. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.